Sa mismong araw ng kanilang pinakahintay na kasal, ginawa ni Aldrin ang pinakamatinding pambababoy at pabastos sa karangalan ni Solea. Pumasok to sa pintuan ng kapilya habang nakahawak ang kamay sa bewang ng kanyang kabit na si Trixie. Nakangisi si Aldrin ng buong kagaspangan na pinamukha sa lahat ang kanyang kabit. Akala ng lalaki tulad ng ibang nalinlang na babae, iiyak si Solea, magmamakaawa at luluhod sa kanyang harapan para lamang ituloy ang kasal at mailigtas ang natitirang mukha sa lipunan. Ngunit nagkamali si Aldrin ng kinalaban. Sa harap ng daan-daang matataas na bisita, walang pag-aalinlangan at buong lakas na ibinato ni Solea ang hawak niyang punpon ng mga bulaklak diretso sa mukha ni Trixie. Bago pa makabawi sa gulat ang dalawa, mabilis na lumapit si Solea. Sinunggaba ng buhok ni Trixie at walang awang kinaladkad to sa kalye palabas ng simbahan habang nagsisisigaw ang kabit. Pagkatapos dahan-dahan siyang bumalik sa altar, pinagpaga ng bridal gown at taas nang binagsak ang pinal na hatol. Walang kasalang magaganap. Walang kahit isang patak ng luha, walang panginginig ng boses dahil para kay Solea, hindi siyang nawalan ngayong araw. At ipapakita niya kay Aldrin kung gaano kalaking kasalanan ang sinayang nitong babae. Pagkalipas sa 5 taon, pinalipad ng kapalaran ang mga ganti. Nagbalik si Solea bilang isang napakagandang diyosa at ang tunay na tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa buong Asya, ang V&M Global Holdings. Sa muling pagtatagpo ng kanilang mga mundo sa isang grand gala, ang dating mayabang at nagmamalaking si Aldrin naman ang lalabas na bankrupt, durog ang dignidad at nakaluhod sa putik habang nagmamakaawa para sa kapatawaran ng babaeng hindi kailanman magiging mabilis makuha katulad noon. Kaya pa kaya na isang tapat na pagsisisi at pagpapakumbaba na hinom ang sugat ng nakaraan o tuluyan ng ibababa ni Solea ang parusa sa lalaking minsang pumutol sa kanyang pangarap. Nakatayo si Solea sa gitna ng aisle ng lumang kapilya, nakasuot na isang napakagandang custom silk at French lace bridal gown na may mahabang buntot. Ang buong paligid napapalimutian ng mga sariwang puting rosas at makikinang na mga ilaw ng kandila. Tumutugtog ang napakalambing na melodya ng bridal march mula sa live string quartet at lahat ng matataas na bisita sa lipunan ay nakatutok ang mga mata sa kanya. Dapat sana ito ang pinakamasayang araw sa buhay ni Solea. Ngunit habang unti-unti siyang humahakbang patungo sa altar, dahan-dahang pawi lahat ng ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga mata ng mga bisita biglang lumihis patungo sa pinto ng simbahan, at ang mga bulungan ng gulat at pagtataka mabilis na kumalat sa buong silid. Pumasok si Aldrin sa pinto ng kapilya, ang lalaking dapat naghihintay sa kanya sa altar ng may kagalakan at paggalang. Ngunit hindi ito nag-iisa. Nakahawak ang kamay ni Aldrin sa bewang ng kanyang kabit na si Trixie. Nakasuot pa si Trixie na isang napakaimpis at kapansin-pansin na pulang bestida na tila ba sadya nilang ginawa upang bastusin ang kasal. May mapaglaro at mayabang nangisi sa mga labi ni Aldrin habang iniaakay ang kabit, habang si Trixie naman nakatingin kay Solea ng may halong pang-aasar at pagmamalaki. Natahimik ang buong kapilya. Ang mga magulang ni Solea nakatayo sa gilid, halos sumabog sa galit at hiyang-hiya sa ginawa ng pamilya Alcantara. Akala ni Aldrin at Trixie sa harap ng napakaraming prominenteng tao, maiiyak si Solea, magmamakaawa at luluhod sa paanan ni Aldrin upang ituloy lamang kasal at maiwan ng malaking iskandalo. Ngunit hindi nila kilala kung sino talaga ang kinalaban nila. Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan, huminto si Solea sa paglalakad. Tinitigan niya ang dalawa ng may malamig at matalim na tingin. Walang pag-aalinlangan, buong lakas na ibinato ni Solea ang hawak niya na malaking punpon ng mga white lilies at rosas diretso sa mukha ni Trixie. Aray! Sigaw ni Trixie nang tumama ang matitigas na stems at bulaklak sa kanyang mukha, dahilan upang mapabitaw siya kay Aldrin. Bago pa makarecover ang dalawa sa gulat, mabilis na lumapit si Solea ng may buong dignidad at otoridad. Sinunggaban niya mahabang buhok na Trixie at walang awang kilaladkad to palabas ng pinto ng simbahan. Nagsisisigaw sa sakit si Trixie habang pilit kumakawala. Aldrin, tulungan mo ko, ang babaeng to nababaliw na. Mabilis sumabal si Aldrin at sinubukang hawakan ang braso ni Solea.
Sulaya, bitawan mo siya. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Nakakahiya sa mga bisita. Di man lang tinignan ni Sulaya si Aldrin. Sa tapat ng hagdanan sa labas ng simbahan, buong lakas niyang tinulak si Trixie, dahilan upang mapaupo ito sa simento. Pagkabitaw sa umiiyak na kabit, dahan-dahan pinagpaga ni Sulaya ang kanyang bridal gown. Inayos ang kanyang veil at taas noong bumalik sa loob ng kapilya. Naglakad siya patungo sa gitna ng altar kung saan nakatayo ang shock na pare at ang tulalang mga bisita. Humarap si Sulaya kay Aldrin na nakasunod sa kanya, hawak ang namumulang pisngi ni Trixie sa pinto. Tinitigan ni Sulaya si Aldrin ng diretsyon sa mata. Walang kahit isang patak ng luha sa kanyang mga pisngi. Walang panginginig sa kanyang boses at walang kahit katiting na pagmamakaawa. Walang kasalang magaganap, malakas, malinaw at buong lakas na anunsyo ni Sulaya na umalingaw-ngaw sa buong kapilya. At huwag mong isipin kahit sandali na iiyak ako dahil sa kabagutang ginawa mo. Hindi ako umiiyak dahil hindi ako ang nawalan ngayong araw. Sinayang mo ang isang babaeng tapat at buo ang pagmamahal sa iyo, Aldrin. At sisiguraduhin ko, panghihinayangan mo ang araw na to habang buhay. Pinalakpakan siya ng kanyang mga magulang at ng ilang mga bisitang humanga sa kanyang katatagan. Tumalikod si Sulaya at naglakad palabas ng simbahan ng may buong dignidad. Habang naiwang tulala, pahiya at durog ang kaunting natitirang karangalan ni Aldrin ng kanyang kabit sa harap ng madla. Pagkatapos ng bagong kasal at ng iskandang lumikha ng ingay sa buong matataas na lipunan, hindi nagkulong o nagbukbok si Sulaya sa sulok ng kanyang kwarto. Di niya inaksaya kahit isang patak ng kanyang luha para sa isang lalaking walang kwenta at walang karangalan. Sa halip iyakan ng nawaglit na pangarap, agad niyang pinalipad ang sarili patungo Switzerland at Estados Unidos upang balikan ang kanyang tunay na pagkatao na matagal niyang tinago para lang maging simpleng kasintahan ni Aldrin. Ang simpleng Sulaya na kilala ng pamilya Alcantara bilang isang ordinaryong babaeng walang maipagmamalaking yaman o mataas na pinag-aralan ay walang iba kundi si Sulaya Villaruel Montefalco. Ang isang tagapagmana ng V&M Holdings, ang pinakamalaki, pinakamayaman at pinakamakapangyarihang conglomerate sa buong Asya. Sa loob ng 5 taon, binuhos ni Sulaya ang kanyang buong panahon sa pagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya sa abroad. Mula sa pagiging simpleng babae na walang make-up, nakatungo at laging magpakumbaba, ginawa niya ang kanyang sarili sa isang napakagandang executive na may matinding otoridad, sex appeal at kagandahan na kinatatakutan at tinitingala ng mga pinakamalalaking negosyante sa mundo. Samantala, sa loob ng 5 taong yon, ang buhay ni Aldrin ay nagpasikot-sikot at bumagsak. Ang kumpanya ng pamilya Alcantara na dating maunlad ay naharap sa matinding krisis ng pananalapi, maling pamamahala at mga maanomalyang kontrata. Ang kanyang relasyon kay Trixie na puno rin ng away, inggitan at pagsusumbatan matapos na maubos ang pera ni Aldrin sa luho at walang katapusang paggastos ng kabit. Ang dating mayabang na CEO na si Aldrin ay desperado na at halos lumuhod na ang mga bangko upang di tuluyang madaustos sa bangkarota ang kanyang negosyo. Isang gabi, ginanap ang pinakamarangyang mamumuhunan, mga foreign investors at mga CEO mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Naroon si Aldrin, nakasuot ng medyo luma ng tuxedo, pilit nakikipaghalubilo at nagmamakaawa sa mga dating kakilala upang mahanap ang namumuhunan na magpapasok ng kapital sa kanyang bumabagsak na kumpanya. Ngunit halos lahat ng negosyante ay umiiwas sa kanya. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom at nakatutok ang isang makinang na spotlight sa entablado. Inanunsyo ng Master of Ceremonies ang pinakahintay ng lahat, ang formal na pagpapakilala sa bagong CEO at chairwoman ng V&M Global Holdings na halos kadarating lamang mula sa Europe upang mamuno sa mga operasyon sa bansa nang magbukas sa malaking pintuan sa gitna at tumugtog ang isang makapangyarihang musika, halos malaglag ang panga ni Aldrin at tuluyang namutla ang kanyang mukha. Sa gitna ng carpet, naglalakad ang isang napakagandang diyosa. Nakasuot ito ng isang pasadya at eleganteng red-black dress gown na may mataas na slit. Pinalilibutan ng milyon-milyong halaga ang tunay na diamante sa leeg at tenga.
May mga matang puno ng ningning at kapangyarihan. Nakatayo sa kanyang tabi ang dalawang matatangkad na bodyguard at pinalilibutan siya ng mga sikat na international billionaire na gumagalang sa kanya. Si Soleya, ang babaeng kinaladkad ang kanyang kabit sa buhok, 5 taon nang nakararaan at iniwan siya sa altar ng walang katakot-takot. Nanlaki ang mga mata ni Aldrin, halos mapatid ang kanyang hininga habang nakatitig sa entablado. Ang puso niya ay nagwawala sa matinding gulat, hiya at hindi may paliwanag na takot. Ang babaeng tinuturing nilang simpleng provincial girl na walang mararating, ang babaeng pinalayas at binastos siya sa harap ng altar 5 taon na ang nakararaan, ay ang nag-iisang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa buong Asya. Habang nagbibigay si Soleya ng kanyang tagumpay na speech tungkol sa mga bagong proyekto ng R&R, hindi makagalaw si Aldrin sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salitang lumalabas sa mga labi ni Soleya ay puno ng talino, otoridad at karisma. Ang mga pinakamalalaking investor na kanina ayaw man lang makipagkamay kay Aldrin ay nakatitig ngayon kay Soleya ng may matinding paggalang at paghanga. Nang matapos ang programa at magsimula ang cocktails, hindi na napigilan ni Aldrin ang kanyang sarili. Pilit niyang siniksik ang sarili sa gitna ng maraming mga kilalang negosyante at mamamahayag na nakapaligid kay Soleya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa walang kapintasang mukha ng kanyang dating fiancé. Soleya, nanginginig at halos pabulong na tawag ni Aldrin na makahanap ng kaunting selda ng pagkakataon. Dahan-dahang lumingon si Soleya, hawak ang isang baso ng mamahaling champagne. Tiningnan niya si Aldrin mula ulo hanggang paa, isang malamig, walang emosyon at condescending na tingin. Para bang tumitingin lang siya sa isang alikabok sa kanyang mamahaling sapatos. May tutulong ko sa iyo, Mr. Salvador? Malamig at formal na tanong ni Soleya. Ang kanyang boses ay tila yelo sa kabundukan na nagpatahimik sa mga taong nasa paligid nila. Halos maubo si Aldrin sa matinding formalidad nito. Soleya, ako to, si Aldrin. Pilit siyang ngumiti, pagkamat halatang napapahiya. Hindi mo ba ako kilala? Galit ka pa rin ba sa nangyari sa kasal natin? 5 taon na ang nakararaan. Pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Isang bahagyang ngiti na may halong pang-uyam ang lumabas sa mga labi ni Soleya. Binaba niya ng bahagya ang kanyang baso, tinitigan si Aldrin. Galit? Bakit ako magagalit sa isang taong tumutulong sa akin para makawala sa isang malaking kabagutan? Ang napurnada nating kasal ang pinakamagandang kapahamakan na hindi nangyari sa buhay ko, Mr. Salvador. Dahil kung natuloy yun, baka nakatali ako sa isang lalaking walang kwenta at walang paninindigan. Naglingunan ng ilang mga kilalang CEO sa paligid, nagpalitan ng mga bulungan. Namutla si Aldrin sa matinding hiya. Soleya, pakiusap. Huwag mo namang gawin sa akin to. Desperate na pakiusap ni Aldrin habang sinusubukan hawakan ang kamay ni Soleya. Nagkamali ako noon, alam ko. Pero maaari naman tayong mag-usap tungkol sa nakaraan at tungkol na rin sa posibleng partnership ng kumpanya ko at ng R&R. Bago pa man maidikit ni Aldrin ang kanyang daliri sa balat ni Soleya, mabilis sumarang ang dalawang matatangkad at imposing na foreign security guards ni Soleya. Buong lakas na itinulak pabalik si Aldrin. Profesional lamang ang pakikitungo ko rito, Mr. Salvador. Malamig at matalas na wika ni Soleya habang tinutuwid ang kanyang backless gown. At kung para sa negosyo ang pakay mo, pumila ka sa opisina ko at magsumiti ka ng proposal. Bagaman dininawin ko na ngayon pa lang, ang R&R hindi kailanman nagpapasok ng puhunan sa mga kumpanyang bumabagsak at pinalalakad ng mga inkompetente. Tumalikod si Soleya at nakipag-inuman sa isang European billionaire, completely ignoring his existence. Naiwan na nakatayo si Aldrin sa gitna ng ballroom. Durog ang ego. Hiyang-hiya sa harap ng buong business community at unti-unting kinakain ng matinding pagsisisi. Hindi nakatulog si Aldrin sa buong magdamag. Ang imahe ni Soleya, ang walang kapintasan na kagandahan nito, ang matinding otoridad at ang malamig na pananalita na tila mga kutsilong tumarak sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang lalaking dating mayabang, nagmamalaki at akalang kontroladong lahat ay napalitan ng isang desperado at durog na tao.
Ilang buwan na ring hiwalay sina Aldrin at Trixie nang magsimulang bumagsak ang kumpanya ng pamilya Salvador at maubos ang pera ni Aldrin sa mga bangko. Walang pag-aalinlangan, tinangay ni Trixie ang natitirang mga ari-arian at pera sa kanilang joint account bago tuluyang sumama sa ibang mayamang negosyante. Noong mga oras na yon, natanto ni Aldrin kung gaano siya kabagok. Sinayang niya ang isang Solea, ang babaeng tapat, maganda at may busilak na puso, para lamang sa isang kabit na pera lamang pala ang habol sa kanya. Kinabukasan, maagang pumunta si Aldrin sa marangyang R&R Tower. Pagpasok niya sa napakalaking lobby, ramdam niya ang matinding tingin ng mga empleyado na tila ba nababalitaan na ang kanyang pagkapahiya sa gala. Pagkarating sa pinakamataas na palapag kung saan matatagpuan ang executive suite ni Solea, hindi siya nagdalawang isip at salita sa sekretarya. Diretso siyang pumasok sa malawak na opisina. Nakatayo si Solea sa tapat ng malaking glass window, nakasuot ng eleganteng tailored white suit habang may hawak na tasa ng kape. Lumingon siya nang marinig ang pinto, ngunit wala man lang gulat sa kanyang mga mata. Solea, patawarin mo ko. Biglang lumuhod si Aldrin sa harap ng malaking executive desk ni Solea. Umiiyak, nanginginig ang buong katawan ng lalaki habang pilit na nakatingin sa itaas. Naging bulag ako. Ang tanga-tanga ko para pagpalitin ka sa isang babaeng walang kwenta. Nagsisisi ako araw-araw, Solea. Bawat gabi, pinapatay ako ng konsensya ko sa ginawa ko sa iyo sa harap ng altar. Tinitigan siya ni Solea mula sa kanyang kinaroroonan. Dahan-dahan naglakad ang dalaga patungo sa kanyang swivel chair at umupo na nakadekwatro. Walang kahit katiting na awa sa kanyang mukha. Luluhod ka ba dyan dahil totoong na-realize mo na mahal mo ko? Malamig at may pang-uuyam na tanong ni Solea. O luluhod ka dahil kailangan ng Salvador Group ang pondo ng R&R para di kayo tuluyang maaresto sa utang at mabaon ng bangkarota? Hindi lang tungkol sa pera to, Solea, giit ni Aldrin, bagaman halatang desperado ang kanyang sitwasyon. Mahal kita. Patawarin mo ako, gagawin kong lahat para lang mapatunayan sa iyong nagbago na ako. Bahagyang napatawa si Solea. Isang malamig na tawang nagpataas ng balahibo ni Aldrin. Gagawin mo ang lahat? Hamon ni Solea habang tinutukod ang kanyang mga siko sa mesa. Sige, kung gusto mong patunayan sa akin ang sinasabi mong pagpapakumbaba at pagbabago, magsimula ka sa pinakababa. Magiging bahagi ka ng utility staff at team ng janitorial ng R&R Tower. Maglinis ka ng mga banyo, magwalis ka sa floor na to. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ng sinasabi mong pagsisisi, Mr. Salvador. Walang nagawa si Aldrin kundi tanggapin ang mabigat at nakakahiyang hamon ni Solea. Sa sumunod na linggo, ang dating mayabang at may pagmamalaking CEO ng Salvador Group ay nakasuot na ng simpleng uniforme ng janitor ng R&R Tower. Bawat umaga, nakatungo siyang nagtutulak ng utility cart, naglalampaso ng makikintab na sahig na gawa sa marble at naglilinis ng mga banyo sa iba't ibang palapag ng malaking gusali. Pinapanood siya ni Solea mula sa transparent na salamin ng kanyang opisina. Inaasahan ng dalaga na susuko si Aldrin sa loob lamang ng 2 o 3 araw kapag naramdaman nito ang matinding pagod at pambabaliwala ng mga tao, ngunit nagkamali siya. Tiniis ni Aldrin ang matitinding tingin, bulungan at pangutya ng mga empleyadong dating sumasaludo sa kanya. Di siya nagreklamo, hindi nagtaas ng boses at buong sipag na ginampanan ng bawat gawaing ibinigay sa kanya. Isang hapon, habang nagmamop si Aldrin sa malawak na hallway ng executive floor, bumukas ang elevator at iniluwa si Trixie. Nakasuot ng mamahaling damit at makapal na makeup. Pumunta roon upang subukang humingi ng tulong pinansyal kay Solea matapos siyang iwan ng bago niyang mayamang kasintahan. Nang makita ni Trixie si Aldrin na nakayuko at naglilinis ng sahig habang hawak ang basahan, pumuputok ang tawa nito na umaalingaw-ngaw sa buong palapag. Tingnan mo nga naman ang kapalaran, panlalait ni Trixie habang nakapamewang sa harap ni Aldrin. Ang dating CEO ng Salvador Group, tagawalis at tagalinis na lang ngayon ng banyo. Anong nangyari sa pride mo, Aldrin? Handa ka palang maging alipin para lang sa babaeng yan? Dahan-dahan, tinayo ni Aldrin ang kanyang mop. Tinitigan niya si Trixie ng diretsyo sa mata. Walang galit o paghihiganti, kung hindi, isang malalim at payak na kababaang loob.
Mas marangal at mas masarap sa pakiramdam na maglinis ng dumi ng ibang tao gamit ang sariling pawis, Trixie, kaysa maging tulad mo na isang dumi sa buhay ng iba. Malamig, ngunit buong paninindigan na sagot ni Aldrin. Narealize ko na kung gaano kadumi ang naging buhay ko nung kasama kita, kung gaano kadalisay at katapat ang buhay na binigay sa akin ni Soleya noon na sinayang ko lang. Natigilan at namula sa galit si Trixie. Di na nakaimik pa nang mabilis na palabasin ng gwardya ng gusali. Hindi namamalayan ni Aldrin na nakatayo pala si Soleya sa may pinto ng kanyang opisina at naririnig ang buong pag-uusap. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ni Soleya ang isang kakaibang pisil sa kanyang dibdib. Narealize niya ang dating mayabang, kontrolado at walang pakialam na Aldrin Salvador na tuluyan lang nagbago at natutong magpakumbaba sa gitna ng putik. Ilang buwan na ang mabilis na lumipas, nanatiling tahimik, matapat at walang reklamo si Aldrin sa kanyang ginagawang trabaho sa R&R Tower. Mula sa pagiging janitor, unti-unti siyang nilipat ni Soleya sa mga gawaing pang-arkibo at bodega matapos makita ang kanyang tapat na pagsisikap. Di na ito nagmamayabang, hindi na nagtataas ng boses at natuto ng gumalang sa kahit kanino. Sa kabila ng pananahimik at pagpapakumbaba ni Aldrin, biglang naharap ang R&R Global sa isang matinding banta sa negosyo. Isang dating kasosyo ng pamilya Salvador na nakabase sa abroad ang nagtangkang magrebelde at magnakaw ng mga mahalagang kontrata at trade secret ng kumpanya ni Soleya. Ginamit ng partidong ito ang lumang pangalan ng Salvador Group para magpasok ng mga peking dokumento at sabotahe sa pinakamalaking infrastructure project ng R&R. Nang malaman to ni Aldrin mula sa kanyang mga dating koneksyon sa business sector, hindi siya nagdalawang salita. Sa halip na manahimik o gumante kay Soleya, ginamit ni Aldrin ang natitira niyang pansariling ari-arian at reputasyon upang palihim na makipagtagpo sa mga tiwaling investor. Sa loob ng 3 linggo, gabi-gabi siyang puyat at palagong nagtatrabahong patago pagkatapos ng kanyang shift sa bodega upang ayusin ang mga papeles at mga mahahalagang kontrata. Ilantad ang mga peking kontrata at protektahan ang pangalan ng puhunan ng R&R Global. Isang gabi, huling-huli ni Soleya si Aldrin sa Executive Records Room habang inaayos ang mga orihinal dokumento na magpapatunay sa kalinisan ng proyekto ng R&R. Pagod na pagod si Aldrin, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit buong ingat na inilagay ang kumpletong folder sa mesa ni Soleya. Bakit mo ginagawa ito, Aldrin? Malamig, ngunit may halong pagtataka at emosyon na tanong ni Soleya habang nakatitig sa mga dokumento. Wala na sa iyo ang kumpanya ninyo. Wala kang anumang obligasyong protektahan ang R&R o ang pangalan ko. Tumingin ng diretso si Aldrin sa mga mata ni Soleya. Ang mga mata nito wala kahit kadating na pagmamayabang, kundi tapat at malalim na pagmamahal at paggalang. Nung kasama kita noon, Soleya, ang alam ko lang, kumuha at nagsamantala ka sa kabaitan ko. Mahinang sagot ni Aldrin. Ngayong wala na sa akin ang lahat, pangarap ko na lang maging tagapagtanggol mo, kahit sa malayo, kahit walang kapalit, at kahit di mo na ako kailanman tanggapin muli sa buhay mo, sapat sa aking makitang ligtas at matagumpay ka. Nilapag ni Aldrin ang susi ng records room, dahan-dahang yumuko bago naglakad palabas. Naiwang nakatayo si Soleya sa tapat ng kanyang desk, hawak ang mga dokumentong nagdigtas sa kanyang kumpanya mula sa pampinansyal na sabotahe. Sa sandaling yon, habang pinagmamasdan ang likod ng lalaking buong tapat na naglilingkod at nagprotekta sa kanya ng walang hinihinging kapalit, na-realize ni Soleya na ang matinding pader ng galit, puot at paghihigante sa kanyang puso ay tuluyan ng nabagbag at napalitan ng matinding paggalang at pagpapanatag. Nang mabalitaan ni Soleya ang di pagpasok ni Aldrin, biglang nakaramdam ng kakaibang kawalan at lungkot ang kanyang puso. Nang mabalitaan ni Soleya ang di pagpasok ni Aldrin, ang lalaking dating labis ang kinamuhian at gustong parusahan, biglang nawala sa mga oras na handa na siyang makipag-usap ng masinsinan.
Matapos ang 3 araw na paghahanap sa tulong ng mga tauhan, natagpuan ni Solea si Aldrin sa isang simpleng paupahan sa gilid ng lungsod. Malayong malayo sa marangyang mansyon na dating katitirikan ng lalaki noong CEO pa ito ng Salvador Group. Dahan-dahan pumasok si Solea sa maliit na silid. Natanaw niya si Aldrin na nakaupo sa tabi ng bintana habang nakatitig sa kawalan. Payat at halatang puyat pa rin ito dahil sa mga linggong ibinuhos para sa pagprotekta sa R&R Global. "Bakit ka umalis nang walang paalam, Mr. Salvador?" Mahina ngunit may halo ng lambing na tanong ni Solea. Nagulat si Aldrin at mabilis na tumayo. Halos hindi siya makapaniwala na ang mismong chairwoman ng R&R Global Holdings ay nakatayo ngayon sa loob ng kanyang maliit at simpleng silid. "Solea," mahinang wika ni Aldrin habang dahan-dahan na yumuyuko. "Umalis ako dahil ginawa ko lamang ang dapat. Naisip ko na baka ang pananatili ko sa paligid mo'y nagpapaalala lang sa'yo ng masakit at nakakahiyang nakaraan sa harap ng altar. Ayoko na maging dahilan ng anumang bigat sa puso mo." Tinitigan siya ni Solea ng matagal. Naglakad ang dalaga patungo sa kinaroroonan ni Aldrin at dahan-dahan na ibinaba ang kanyang kamay upang pigilan ang pagyuko nito. "Ang nakaraan ay nakaraan na, Aldrin," bulong ni Solea habang nangilid ang luha sa kanyang mga mata. "Oo, sinaktan mo ko ng matindi. Pinalayas at binastos mo ko sa harap ng napakaraming tao at ginawa ko ng lahat para ipakita sa iyo na hindi ako ang nawalan." Pumatak ang isang patak ng luha mula sa mga mata ni Solea. Ngunit sa pagkakataong to, hindi tuluhan ng galit kundi ng relief at kapayapaan. Pero sa loob ng mga buwan na ito, pagpapatuloy ni Solea, "Pinakita mo sa akin ang isang taong mayabang at nagkamali ay kayang magpakumbaba, magsakripisyo at magbago ng buong katapatan. Pinoprotektahan mo ko kahit wala kang hinihinging kapalit." Nanlaki ang mga mata ni Aldrin sa narinig at nanginginig ang kanyang mga labi. "Pinatawad mo na ba ako, Solea?" Ngumiti si Solea, isang tunay at dalisay na ngiti na matagal nang di nakikita ni Aldrin. "Pinatawad na kita, Aldrin. Narealize ko na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi lang nasa kakayahang maging matatag at hindi umiyak, kundi nasa kakayahang magpatawad kapag ang puso na nagkasala ay napatunayang tapat at muling dalisay." Lumuhod si Aldrin sa harap ni Solea, hindi dahil sa pera o sa kumpanya kundi dahil sa matinding pasasalamat at walang hanggang pagmamahal. Dahan-dahan siyang pinalapit at niyakap ni Solea habang ang dalawa nilang puso tuluyan ng pinalaya mula sa tanikala ng nakaraan. Pagkalipas ng 2 taon, mula nung buong pusong pinagkaloob ni Solea ang kanyang kapatawaran kay Aldrin, muling nagtipon ang pinakamalaking tao sa lipunan, negosyo at politika. Para sa isang napakagandang okasyon na kinasabikan ng buong bansa, sa parehong marangyang kapilya sa ibabaw ng burol na nakatanaw sa malawak na karagatan kung saan minsang naganap ang pinakamatinding iskandalo, muling pinalibutan ng buong paligid ng libo-libong sariwang puting rosas, mga lilang orchid at makinang na mga ilaw ng kandila. Ngunit sa pagkakataong to, wala nang kabit na makikialam, wala nang pambababoy, walang gulo at walang anumang balakid. Sa dulo ng altar nakatayo si Aldrin, nakasuot na isang napaka-eleganteng black tuxedo na gawa ng isang sikat na Italianong designer. Ang kanyang mukha nanginginig sa kagalakan, kapayapaan at matinding emosyon habang inaabangan ang pagdating ng kanyang minamahal. Wala na sa kanya ang dating kayabangan at kaangkuhan. Ang nakikita na lamang ng lahat ay isang lalaking natutong magpakumbaba, magbago at buong pusong magmahal. Nang magbukas ang malaking pintuan ng kapilya at tumugtog ang napakalambing na tunog ng bridal march mula sa live orchestra, napahinto ang paghinga ng lahat ng bisita. Dahan-dahan pumasok si Solea, nakasuot na isang napakagandang custom silk at French lace wedding gown na pinalilibutan ng maliliit na diamante na kumikislap sa bawat paggalaw nito. Ang mahabang veil nito sumusunod sa bawat hakbang niya habang hawak ang isang simpleng punpon ng mga white lilies. Ang kanyang kagandahan ay walang kapantay sa buong silid, ngunit mas makinang ang tunay ng ngiti ng kaligayahan sa kanyang mga labi. Ngiting malayo sa malamig na tawa na pinakita niya nung siya'y naghihigante pa.
Habang naglalakad si Soleya patungo sa altar, kasama ng kanyang mga magulang ng buong pagmamalaking nakaagapay sa kanya, ni mapigilan ni Aldrin ang pagpatak ng kanyang mga luha ng kagalakan at pasasalamat. Naalala niya ang araw na pumasok siya sa kapilang to kasama si Trixie at ng pambabastos na ginawa niya. Naalala rin niya na binato ni Soleya ang mga bulaklak sa mukha ng kabit at kinaladkad ito palabas ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayon, punong-puno ng pag-asa, kapatawaran at walang kapantay na pag-ibig ang kanyang puso para sa babaeng nagturo sa kanya kung paano maging tunay na tao. Inabot ng magulang ni Soleya ang kamay nito kay Aldrin. Alagaan mo ang aming anak, Aldrin, pakiusap ng ama ni Soleya. Iaalay ko ang buo kong buhay para sa kanya, sir. Tapat at buong pagpapakumbaba ang sagot ni Aldrin bago inakay si Soleya paakyat sa altar. Napakaganda mo, aking reyna. Pabulong ngunit puno ng pagmamahal na wika ni Aldrin habang nakatitig sa mga mata ng kasintahan. Ngumiti si Soleya at humawak ng mahigpit sa kanyang mga daliri. At ikaw ang aking tanging hari magpakailanman. Sa harap ng Diyos, ng kanilang pamilya at ng lahat ng taong nagmamahal sa kanila, muling nangako sina Aldrin at Soleya ng walang hanggang pagmamahal at katapatan. Hindi na to relasyon na nakaraan na nakabase sa panlabas na anyo, pera o pilit na obligasyon. Kung hindi, isang tunay na pagmamahala na nasubok ng matinding bagyo, natutong magpatawad at naging mas matatag sa gitna ng mga pagsubok. Nang ipahayag ng pari na sila'y ganap ng mag-asawang muli, inalis ni Aldrin ang veil ni Soleya at tinalikan to ng may buong paggalang at pagmamahal. At pasasalamat, ang buong kapilya ay napuno ng malalakas na palakpakan at hiyawan ng saya. Sa huli, nakamit nila ang tunay na kaligayahan. Isang magandang bagong simula na puno ng pag-ibig, paggalang at isang walang hanggang happy ending. Isang napakalaking pasasalamat mula sa kaibuturan ng aming puso sa inyong lahat. Sa aming mga tapat at walang sawang tagapakinig at mambabasa na sumubaybay sa bawat yugto ng kwento ni Soleya at Aldrin, salamat sa paglalaan ng inyong oras at emosyon mula sa Kabanata 1 kung saan nasaksihan natin ang matinding pambabastos sa altar at ang matapang na pagbangon ni Soleya. Hanggang sa huling kabanata ng tapat na pagsisisi, kapatawaran at isang napakagandang bagong simula. Ang inyong suporta, pagsubaybay at pagmamahal sa ating mga kwento ang siyang tunay nagbibigay inspirasyon sa amin para magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong kapupulutan ng aral at hahakot sa inyong damdamin. Naway nag-iwan ang kwento ni Soleya at Aldrin na isang mahalagang paalala sa ating lahat na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan at ang pinakadalisay na pag-ibig ay yung natututong magpakumbaba at magpatawad. Hanggang sa muling kwento ng pag-ibig, pagsubok at tagumpay. Maraming salamat po sa inyong lahat.